Mapagpalang hapon, mapagpalang hapon na araw ng linggo sa ating lahat po. Welcome po sa Victory Lukban. Pwede ba batiin yung katabi mo, sabi mo, mapagpalang araw ng linggo? Yan. So, nasa ikalimang yugto na tayo ng ating serye na pinamagatan natin na Set Apart. So, anong ibig po sabihin ng Set Apart? Ang ibig sabihin po nito, ito po yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So that's why unang linggo pinag-usapan po natin na ang ating Diyos ay banal. So sa pagiging banal ng ating Diyos, tayo po ay nilikha niya rin po na banal. And second week po, pinag-usapan naman po natin yung holiness laws. Sa pamamagitan po ni Eva at ni Adan, yung kabanalan po ng Diyos ay nawala sa sangkatauhan na meron po tayo. Week 3, pinag-usapan po natin na holiness reveal. Pinaunawa po doon na ang kasalanan ay hindi pwedeng mapasama sa kabanalan. Kaya nga po yung mga anak ni Aaron ay namatay kahit napakaliit na kasalanan, pero sa kabanalan ng Diyos ay hindi pwedeng magsama. That's why it set us apart. And fourth week, holiness restored. Because of the royal priesthood and the yung sacrificial lamb o yung tinatawag natin na koldero ng Diyos, which is ito si Yesu Cristo, nagkameron po ng restoration. And now, pag-uusapan po natin yung holiness life o yung pamumuhay ng may kabanalan. Sino po dito may katabi kayong mukhang banal? Ayan. Yan, taas lang ako. Mukha lang. So, sino po dito makakapagsabi sa inyo na madaling mamuhay ng banal? O madaling mamuhay ng walang bahid na kasalanan? Sa ating pong mundo, kung titingnan po natin, especially we are living in a Christian life, we want to live a pure and holy life. Tama po ba? Pero ang tanong, madali po bang maging banal? May dalawang uri daw po ng tao na gustong maging banal. Yung isa sa pamamagitan ng religious o religion, self-motivation at self-control. Meron ba kayong mga tao na kilala ng ganon? Sa pamamagitan ng kanilang pagiging disiplinado, sa pamamagitan ng kanilang pag-motivate sa kanilang sarili, kaya mong maging mabuting tao at maging banal. Pero yung isa naman pong aspeto naman, dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo, ay pwede kang maging banal. Honestly, yung pag-uusapan po natin ay hindi po parang parehas po na merong laban ang mundo na hindi ganon kadaling mamuhay ng banal. Dahil yung isa pong aspeto, by religion, by attending the religion, by attending ng mga self-transformation or rehabilitation, you will be good. And mamumuhay ka ng may kabanalan. Pero yung isa naman pong part, which is us bilang Kristiyano, yung pananampalataya daw po na meron po tayo, ito po yung dapat nating ingatan at ito daw po yung magdadaan sa ating kabanalan. And ito po yung pag-uusapan natin sa Colossians. Sino po dito meron kayong isang bagay na mahalaga sa iyo pero sa iba ay hindi mahalaga? Meron ba? Kanina pong umaga kunento ko, nung naglipat na ng bahay sinda Pastor Ed, namigay po siya ng mga damit. Yung mga damit po at saka sapatos, yung iba hindi pa nasuot. And binigay niya po sa amin. So tuwan-tuwa po ako, nakangiti po ako. And after po nun, nakain kaming magkakasama. Tapos napansin ko, yung suot ni Pastor Ed, talagang Pastor Ed, ano? Bro, ikat mo na lang. Hindi ako nakapagpaalam sa kanya eh. Tapos nakita ko yung suot niyang damit, yung sando po ba na butas-butas. Tapos hindi na po puti, puta na po. Sobrang tagal na. So, syempre, parang pinamigay yung mga bago, yung mga hindi pa nagagamit. Tapos, sabi ko, biniro ko, Pastor Ed,
pwede bang isama mo yung sando mo na yan sa akin? Sabi ko gano'n, parang sa ibinigay mo, pwede bang isama mo yan? Sabi sa akin ni Pastor, aba, hindi ko ito ibibigay. Sabi ni Ate Joan, ay naku Ron, sinubukan ko na yan, ilang beses ko nang gustong itapon yan, pero ayaw niyang ipatapon yan. Dahil para kay Pastor Ed, ito ay mahalaga, maganda sa kanya, at tunay, every time na sinusuot na daw, it is very comfy or comfort. Meron daw comfort sa kanya. So what do I mean? Same thing into us in a Christian life. How to live a holy life? It is by faith na meron po tayo. Bakit po? Yung pananampalataya po, in-urge si Apostle Pablo dito, magkakameron ka ng buhay na banal pag kinalagaan mo, pinanatili mo, pinalago mo yung pananampalataya na meron tayo. And this is it na parang sinasaad po dito na magkakameron tayo ng buhay na banal, hindi lang dahil sa mga filosofiya o sa mga ideolohiya na meron ang mundo. Pero itong pananampalataya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ay napakalaking aspeto sa pagbabago, sa pagiging banal ng isang Kristiyano. Kaya po yung pananampalataya natin dito mamaya, sasaad dito na kailangan po natin hawakan, panatilihin, palaguin. Bakit po? Kasi po yung ating pong pananampalataya ay laging may hamon at lagi pong hinahamak. Tama ba? There's always, parang yung pananampalataya mo bilang Kristiyano ay lagi itong hinahamon at lagi itong pine-persecute. That's why Apostle Paul urged ito, ang pagiging buhay na banal, ang pag-aalaga sa pananampalataya na meron tayo. Can we all stand up and let us read the Word of God in Colossians 1:21-23. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa magitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay pinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Tayo po yung manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Dalangin namin na yung pananampalataya na meron kami bilang mga Kristiyano ay manatili sa amin na ito ang aming tanging pag-asa. Dalangin namin, ikaw na Diyos na banal na Espiritu na namumuhay sa amin, patuloy mo kaming turuan, gabayan, upang maging tunay ang aming paglakad sa iyo, aming Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami that in every situation of our life, we will choose and we will allow you, God the Holy Spirit, to lead us. Bless is one of us that we, after we hear this message, maunawaan namin na posible pala na kami ay mamuhay ng pagiging banal, dalisay, malinis, at walang kapintasan sa iyong harapan at sa harapan ng maraming tao. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. So, makikita po natin dito the background of this story na tunay na inahikayat ni Apostle Pablo ang mga taga-Kolose na mamumuhay ng naaayon sa nais ng Panginoong Diyos. That's why sabi niya dito, Jesus plus nothing is everything. For Him, napakalaking bagay na maintindihan mo yung katatayuan na meron ka bago ka maging banal at walang kapintasan. Kasi yung sitwasyon po dito na yung Kolose po ay nakalagay po siya sa isang lugar kung saan maraming mga ideolohiya or mga pananampalataya na taliwas sa pananampalataya ng mga Kristiyano.
Tulad nung pinapabulaanan ng mga taga-Kolose na yung pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ay hindi daw po ito totoo. Na si Yesu Kristo daw po ay hindi namatay, bagkos siya daw po ay naghimatay-himatayan lamang. Pero it's a false, mamaya ipapaliwanag ko po bakit tinusok siya dito. Bakit tumagas yung dugo sa kanya? It is para patunayan na masigurado ng mga Roma Empero na siya po ay talagang patay na. But into the other hand, sa Old Testament, sinado na ang tanging dugo lang ng Panginoong Hesukristo ang mag-aalis ng ating mga kasalanan. So the theology, hindi naman teolohiya, o yung pananampalataya ng mga ideolohiya, ito yon. Magiging banal ka pagka ikaw ay nag-offer ng mga tupa, kambing, at yung dugo nyon, yung mga kasalanan mo, ay mawawala every time you offer. Parang meron tayong katuruan dito sa atin. Pagka nagbigay ka nagpadasal ka, gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka ng Panginoong Diyos. Di ba may ganun? Sige, ako na lang nakakalan. Marami pong mga, when we look into the Bible, it is not real, pero parang totoo. Kaya po dito, paano ba maging banal? Yung isang parte, gusto maging banal nila sa pamamagitan lang ng sarili nila. Yung isa namang parte, banal na sila, pero hindi nila ginagawa ng paraan para sila ay maging banal. That's why yung unang punto po natin, ipinoint out, sinabi ni Apostle Pablo, yung identity kung sino ka na ngayon. Unang punto po natin, pagtubos o yung reconciliation mula sa alienasyon tungo sa pagkakasundo. Verse 21, noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Na sinasaad po dito ni Pablo na ipinapaalala niya, pinapaunawa niya, sino ba kayo noon nung wala pa kayo kay Kristo? Kayo ay alien. Pwede ba natin sabihin, alien? Yan, alien. So yung alien nun, yung ibig po sabihin ng alien, tayo ay set apart sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan na meron tayo. Hindi po pwede tayo mapalapit sa Panginoong Diyos. That's why, kinailangan ng Diyos na magkatawang tao para kunin po ang ating mga kasalanan. Dahil sa ginawa niya, nagkameron ng pagkakasundo. Before we are separated because of the sin. Noon, sabi niya, noon, kayo ay separate dahil sa kasalanan na ginawa niyo. And remember, God created us in His own image. Kung siya ang Diyos na banal, kineate tayo ng Panginoong Diyos sa pagiging banal. And tayo po ay tunay na banal. Pero in Genesis 3, dahil nagkameron ng kasalanan, si Eva at si Adan, ito po yung na-inherit natin at namana natin. Kaya po yung the way we think, we are just like an evil. Sino po dito, meron kayong kakilalang bata? Ang cute-cute. Yan. Wag po kayo tumingin sa akin. Di ba ang cute-cute? Pero kahit anong cute po nila, natural na po sa kanila na gumawa ng hindi tama. And to us, many of us siguro today nag-a-ask ka, bakit ako Kristiyano na pero in the back of my mind, meron pa rin mga evil thoughts akong nagagawa. But parang pagka nag-joke ng green joke, in the back of my mind, napapangiti pa rin ako. And sinasaad ni Pablo, ito ang katatayuan nyo noon. You are evil, you are alien, nung wala pa ang Panginoong Jesucristo. But now, you are a son and daughter of God. Now, you are a servant of God. Before,
you are a servant of evil. Sino dito yung pagka may mga kalokohan kayong ginagawa, tuwan-tuwa pa kayo nun? Ikaw pa ang namumuno. Sinasaad po dito, Jesus made a way to reconcile us. Gumawa po ang Panginoong Yesus ng daan para po tayong mga nahiwalay sa Panginoong Diyos ay makipagbati sa Kanya. Meron din pong sa Bible that sabi doon, ang Kanyang kamay ay hindi ganun kaiksi para abutin tayo. O ang Kanyang tenga ay hindi bingi para mapakinggan yung ating mga naisin o hiling sa Kanya. Pero because sa kasalanan na ating namana kay Eva at Adan, na inherit po natin, kaya hindi po niya tayo maabot. There's a separation between man and God. Before tayo ma-reconcile, ang mga ginagawa po natin ay mga mali. But now, we are not alien of this world, but tayo ay kasama na ng ating Panginoong Diyos. In Christ, it means in Christ, we can live holy, blameless, and righteous. Yung pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus ang nagbigay sa atin daan para tayo ay makapagbati. Sino dito meron ka nang naging kaaway? Yan. Pero because may isang tao na nagbigay ng way para kayo pagbatiin, ang sarap ng pakiramdam nung kayo nagbati na. Nung magkaaway kayo, parang ang layo-layo, hindi pwedeng magsama. But because of Jesus, parang tayo, hindi pwedeng magsama ang kabanalan at ang kasamaan. Kaya po, andun ang Panginoong Hesus para mag-reconcile sa atin. Honestly, napakabigat po nung mensaheng ito. Kasi hindi lang po ito, ibig sabihin yung pagbabate, yung emotionally. Hindi po. Kung hindi po ito nangyari, o hindi mo natanggap yung pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang kabayaran po nito ay mapupunta po tayo doon sa sinasabi na impyerno. O mararanasan po natin yung galit ng Panginoon Diyos o ang ating Diyos Ama sa tinatawag na kasalanan. Meron po yun. But now, pinapa-appreciate ni Apostle Pablo, bilang mga mananampalataya, ma-appreciate nyo, maintindihan nyo, maunawaan nyo yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Yung sinasabi dito ng Apostle Pablo. Kasi for them, mamuhay na lang, baliwala na lang. Tinanggap ko na si Kristo, pero I can live my own. I did it my way. May mga ganun. Basta sinasabi niya, hindi. Maunawaan nyo na before, ito tayo, but now, ito ka na ngayon dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos. Meron pong pagtutubos na nangyari. Kumbaga sa matandaan nyo, may utang kayo nun. Utang na sobra-sobra, pero sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, you can have access now to our God. You become a son and daughter of God and a servant of God. Second point, pagbabago mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. Colossians 1:22. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan ni Kristo, kaya maiharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Yung isa ay teolohiya po ng justification. Na because of what Christ did, you become justified. Wala kang ginawa, pero ito yung ginawa sa ng Panginoong Diyos. That's why nagkameron ng reconciliation. Ngayon naman,
magkakameron naman ng transformation. Dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos, sabi po dito, pero ngayon ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. In-emphasize po dito nung author, yung katawan mismo ng Panginoong Jesucristo ang nagbigay daan para po tayo manumbalik sa Kanya. And because of that, sabi dito, kaya maiharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Bakit po ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao? Ito po yung representasyon ng tao sa ating Diyos Ama. Siya po ay namuhay dito sa mundong ibabaw katulad po ng pamumuhay na meron tayo. Siya po ay 100% man. Kung ano pong mga temptation, kung ano pong mga struggle na meron po tayo, ito po ay naranasan din ng ating Panginoong Jesus. May mga moment doon, tinempt si Jesus. Ano sabi doon? Kung nagugutom ka, gawin mo ang batong tinapay. Siya dito merong ganon. Gusto mo magkameron ng kapangyarihan ganon. Na pag nagugutom ka, maging, ano to? Burger McDo. Yan, uso-uso dito sa Lawan, Burger McDo. Maging Coffee Magdiwang. Or Orasyon Kitchenette. Nag-promote pa yan. Or kung ano man, lahat na meron tayo. Parang may pagkaganon eh. Tinem si Jesus. Yung pagiging tao niya ay merong dahilan sa pagkakaligtas na meron sa atin. Dahil kung ang Panginoong Jesus bilang tao ay nakayanan niyang maging banal, walang bahin na kasalanan, isinasaad din doon na bilang mananampalataya, posible na mabuhay ka na malinis, banal, at walang kapintasan. The theology behind na sinasaad doon, na yung identity mo, hindi ka na makasalanan. Hindi ka na alien, but kasama ka na namin, o you are set apart, na sinasabi ng Panginoong Diyos. And now, because you are set apart, ikaw ay holy, blameless, and sinless. Righteous. O sige, sino dito tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Yan, taas karaman. Sino dito masasabi mo, ikaw ay banal, malinis, at walang bahid na kasalanan? Sige, taas mo kamay. Iyon po yung sinasabi dito. If we understand and we know yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo at tinanggap mo na siya, ikaw mismo, banal ka na, malinis ka na, at wala ka ng bahid. Eh dito pa nga lang magkakaharap na tayo, hindi nyo pa matanggap na ikaw ay banal. Sige, ulitin ko yung tanong. Sino po dito alam mo na ikaw ay banal, malinis, at walang kapintasan? Sige, taas mo ang kamay. Siguro, yung iba sa inyo kaya hindi makataas ng kamay. Si pastor ba banal? Malinis ba? Kasi ang hirap nung teaching na to. Pero alam mo, ganun ka-urge na sinasaad niya, no, na mula ngayon, may pagbabago na nangyayari sa'yo. From makasalanan, ngayon, ikaw ay may kabanalan na. Sino po dito, you walk in Christ, o you are born again ka 10 years ago. Taas nga po ang kamay meron. Yan. Wala pa. Yan, 10 years ago. Ha? 20 years ago. Ayun, meron na. Ayun, yung asawa ko, 20 years ago. Sino dito parang 10 days ago? Naging ano nga, meron din. O, 1 year ago. Sino dito, kahit ano sabihin ko, hindi mo pa rin tataas ang kamay mo. Pero simula nung naging Kristiyano ka, tapos ngayong kung sino ka na ngayon, meron bang nabago? Meron ba? Sige, taas yung kamay nung may nabago. Palakpakan natin ating sarili.
Sino dito nagulat yung kaklase mo? Sabi, talaga? Ano? Ba't parang ang bait mo na ngayon? Nag-pray ka pa. Ay, samantalang dati hindi ka marunong mag-pray. May pagbabago na nangyari po sa atin. And ito po ay scripturized na kung tinanggap mo siya, tunay na ikaw ay binabago at binabago ng Panginoong Diyos ang ating mga buhay. Sino dito? Baka yung iba nga sa inyo, nung naging born again kayo, pati yung aso nyo, hindi na kayo nakilala. Tinahulan na kayo ng tinahulan. Nawanda ko kayo. Hindi, totoo. Ako nga, sabi ko, every time naaalala ko kung sino ako noon, naiintindihan ko na unawa ko na ganun makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Na tunay na pwede niya tayong baguhin. Alam natin na hindi natin mababago kung sino tayo. Kaya po yung relihiyon, yung self-motivation, yung self-control, it is impossible na maging banal tayo. Hindi natin kaya mabago kung sino tayo. Hindi rin natin mababago ang ating masasamang gawi. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na sinasaad po niya dito, pwede po mangyari na ikay maging banal, malinis, at walang bahid na kasalanan. Yung ginawa po ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, bakit po siya nagkatawang tao? It's all our representation. Tunay, may struggle. Sino dito nagkakasala pa kayo? Sino dito may struggle ka pa? May temptation ka pa? Ako po, hindi ko na ibababa yung kamay ko dahil ako po mismo nararanasan ko yun. But because si Jesus bilang tao nagawa niya yon, sinasaad po dito na tayo din po. Pinatawad na tayo ng ating Diyos Ama at bilang mga tao, kaya din po natin mapagtagumpay niyan kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Ano nga ba yung sa Ephesians? Yung paborito ni Stephen Curry na Bible verse? I can do all things through Christ who strengthened me. Na tayo po, pwede po tayo mabago with the help of God. In Hebrews 9:7-12, sabi dito, but only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance. The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. Verse 10, they are only a matter of food, drink, and various ceremonial washing, external regulation applying until the time of the new order. But when Christ came as a high priest of the good things that are now already here, we went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Sinasabi po dito, naging posible po na pwede po tayong maging banal sa pamamagitan ng isang pare, high priest, at isang offer na lamb, which is si Jesus po. So yung mga teolohiya na binanatan dito ni Pablo ay tunay. Kasi yung iba sinasaad doon na by washing of the hand,
by yung mga ritual, malilinis ka. Pero nung sinabi ito sa Hebrew na to, hindi. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay sapat na. Wala ka nang pwedeng idagdag. That's why Jesus plus nothing equals everything. Yung kaligtasan, yung pagiging banal, yung pagiging justified, it is all done by Jesus alone. So, in-emphasize na yun. May pagbabago, may transformation because of Jesus. In-emphasize na yun na yung identity mo ngayon, hindi ka na yung masama, pero ikaw mabuti na ngayon. Hindi ka na alien. Ikaw ngayon ay alien na of this world. Ibig sabihin, yung ginawa ng Panginoong Jesus, it set you apart. Inihiwalay ka sa makasalanang mundo at ngayon, kasama ka na niya. You've been set apart. Lagi po sino po dito merong mga vegetable or gulay. Inihiwalay po yung bulok dun sa fresh. Parang ganoon. Hindi, yung bulok ang itinapon, hindi dinala niya. Pwede rin, yung bulok o yung malinis, inihiwalay ng Panginoong Diyos. Ganon din po tayo. Kaya hindi talaga tayo nararapat na mamuhay sa mali nating mga gawa, sa hindi banal, dahil tayo sinetapart na ng Panginoong Diyos. So ngayon, ito na yung urge ni Apostle Pablo. Ano daw po yung gagawin natin? Pagpapabanal, lumago, at matatag sa pananampalataya. Ito na po yung tinatawag na sanctification. Colossians 1:23, pero kailangan ninyong manatiling tapat, matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay inihayag sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Sabi po dito, kailangan daw po natin manatiling tapat, matatag sa pananampalataya. And ito po yun. We need na i-keep, panatilihin, hindi lang po panatilihin, patatagin, palaguin yung pananampalataya na meron po tayo. At ano daw po yung sinasabi dito pananampalataya? Yung pananampalataya natin sa magandang balita. Ano po yung magandang balita? Ano po yung good news na sinasabi dito? Yung magandang balita po nung niligtas po tayo ng Panginoong Jesus. It is a good news na kung ano po yung kailangan natin, ano po yung naisin natin ay posible dahil po sa ating Panginoong Jesus. At ano daw po gagawin natin? Ito daw po ay panatilihin natin, patatagin natin yung pananampalatayang ito. For some, itong pananampalatayang ito ay parang initsapwera na nila, akala ko ba magiging maayos yung pamilya ko, but nung ako'y naging born again, may mga parang lalo pang nangyari itong mga sitwasyon ito. Baka yung pananampalataya na meron sa iyo ay hindi gospel yung pinaniwalaan mo. Baka pinaniwalaan mo yung prosperity na pagka ikay sumamba sa Kanya, magiging maayos ang buhay mo. Hindi. Ang tunay po na magandang balita. Yes, don't get me wrong. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan na kaya niya pong ibigay ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Pero sinasaad po dito, hindi po yung pananampalataya mo na magiging maayos lang ikaw. Pero ang halagaan mo daw dito, yung pananampalataya na meron ka sa Kanya. It means, we need to be committed, we need to be submitted sa Kanya. Para bagang, pag tinanong kita ngayon, are you really committed and submitted to what Christ did on us? Are you really submitted and committed na mag-worship sa ating Panginoon? Not only committed, submitted, but to learn to His Word.
Hope, hindi po tayo nakakapagbasa ng mabuting balita. Dito lang po tuwing linggo. But sinasaad niya po kasi dito yung ano po niya dito, yung audience niya po dito is a believer, mga mananampalataya. Again, sino po dito mga mananampalataya? So yung mga nagtaas po ng kamay, sabi po dito, panatilihin natin maging tapat tayo. Palaguin natin yung pananampalataya na meron tayo. It means, gusto mong lumago ang iyong grades? Sino dito mga estudyante? Yun. Siyempre, ginagawa mo yung assignment mo. Nag-aaral ka. Pero ngayong pagiging Kristiyano, pinag-aaralan mo ba yung salita ng Panginoong Diyos? Did you read the Bible? Did you live yung pinamumuhay mo ba? Ito February 14, sino dito mga estudyante? Pwede po tayong kiligin. Pero ang tanong ba, if you go to a religion, ito ba ay nais ng Panginoong Diyos sa buhay natin? That's why, sabi doon, panatilihing tapat, palaguin natin yung pananampalataya na meron tayo sa Kanya. To some of us, siguro, we are, may mga asawa tayo, meron tayong mga business, trabaho. Are we willing ba? Are we committed? Are we submitted? Meron tayong mga plano sa buhay. Are we committed? Are we submitted sa ating Panginoong Jesus? Yung plano ba natin ay naaayon sa pananampalataya na meron tayo? Are we willing to give yung let His will be done into us? So as I end, sabi po dito, manatili. It means, every day, you have to be strong. Every day, you have to be rooted. Saan po? Sa mabuting balita na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Colossians 2, 6, 7. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng nararapat dapat sa Kanya, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. It means, sabi po dito, isa buhay ang ating panibagong pagkakakilanlan. God chose us to set apart. May bago na po tayong pagkakakilanlan. Hindi ka na si Mark, ikaw ay bagong nilalang na. Ipamuhay po natin. Hindi ka na si Mark, ikaw ay banal na, walang bahid na kasalanan. Ngayon, ito po ay ipamuhay natin. Hindi po madali, but again, sa tulong ng grasya ng Panginoong Diyos, pwede po tayo mabago. Posible ba yung kabanalan? Posible po yung kabanalan dahil po sa ating Panginoong Jesus. Can we all stand up? Let us pray. Lord, marami pong salamat sa iyong salita. Truly, that you will help us. Dalangin namin bilang mga Kristiyano, kami po ay mamuhay ng naaayon sa nais mo sa aming mga buhay. Tunay po na nandito kami na naninikluhod. Hindi po madali na iwasan ng mga tukso. Hindi po madali, Panginoon, na tanggihan ang mga tinatawag na kasalanan ng mundo. But thank you, Lord. Thank you, God, for reminding us kung ano ba yung estado na meron kami sa iyong paningin. Na kami ay hindi na alien sa iyo, but we are an alien of this world. Tunay na every time nakikita namin ang bawat Kristiyano na nandito, Panginoon, ito ay nagpapatunay at nagbibigay sa amin ng kalakasan na pwede kaming mamuhay na banal. Na kung ano yung struggle na meron sila, ito rin yung struggle na meron kami. But looking on you, Jesus, ikaw ay naging tao, pero walang nagawang bahid na kasalanan because you choose to.
And Lord, knowing the theology na kami ay sinet apart mo, knowing na hindi na kami alien of this world, knowing na meron transformation sa iyo, Panginoon, na dati kaming makasalanan pero ngayon pwede kaming maging mabuti na naaayon na katulad mo, Kristo. We pray na we can do that as we hold on to our faith, which is what you did on the cross. Maraming po salamat sa cross na nagbigay daan ng aming pakikipagbati at ng aming pagiging banal sa iyo, Panginoon. And nandito rin kami ngayon, if you're that person na naiintindihan mo yung salita na hindi at ayaw ng Panginoong Diyos ng kasalanan, it's our time and moment to ask for forgiveness to all the sins na nagagawa po natin. Maliit man ito o malaki man, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon. In your own words, you can ask for forgiveness to our Lord. Let us pray. Sige, magdasal ka ngayon, humingi ka ng tawad sa Panginoon. In your own words, Lord, napapakinggan mo po ang bawat isa sa amin na nandito kami na humingi ng tawad. Patawad sa mga kasalanang aming nagawa. Patawad, Panginoon, sa mga ideolohiya na meron kami. But ngayon, maraming salamat at binabasag mo ito ngayon, Panginoon, na truly kami titingin lang sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Lord, thank you for the faith that will arise to each one of us. You said to your word, sa lahat ng mga nagsasaad sa iyo o nagsasabi sa iyo ng mga kasalanan, nandito ka na willing ka magpatawad at linisin ang aming mga puso na katulad ng isang asno, singputi ng isang asno na walang bahid na dumi. At ito ngayon yung aming mga puso. Lord, thank you for giving us this opportunity na makahingi ng tawad sa iyo at linisin mo kami. And now, Lord, we pray to live, na turungan mo kami na mamuhay ng naaayon sa iyong nais. Some of you are here today that you are struggling in many areas of your life. But ngayon, pinapaunawa ng Panginoong Diyos na lahat ay posible kung ibibigay natin sa Kanya. Before we sing this song, I want to pray for you. Lord, thank you that truly your grace is enough. Sabi mo sa iyong salita mo na ang iyong grasya ay sapat na sa oras ng aming mga pangangailangan, na sa oras ng aming kahinaan, ipinapakita mo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kaya mong tugunan sa pamamagitan ng iyong grasya ang aming kahinaan. Thank you, God, the Holy Spirit who's living in us, na hindi mo rin kami pinabayaan na solo kami, but ang Diyos na Banal na Espiritu ay namumuhay sa amin. You said to your word that greater is He who's living in us than He who's in the world. Tunay na meron kaming kapangyarihan kasama ang Diyos na Banal na Espiritu na mabuhay na naaayon sa nais mo sa amin, Panginoon. Lord, we want to sing this song to you. We want to worship you. Let's worship God.